Saan nga ba galing yung or idea ng pagpapasa ng annual inventory list? So, according po kasi dito sa Revenue Memorandum Circular Number 57/2015 ng BIR, mga momshi. Submission of inventory list and other reporting requirements yung laman nito. So, dito, nire-required ang mga taxpayers, ayan, all taxpayers with tangible assets reach balance sheets often with least half of their total assets in working capital's assets, receivable inventory shall submit in addition to the annual inventory list. Schedule list prescribed herein in a hard and soft copies using the format Annex A, Annex B, and B1, and Annex C. So dito sa RMC 57/2015, nakalagay dito na hard and soft copies daw po yung kailangan ipasa sa BIR. Pero may lumabas na bago na RMC number 8, 2023 na soft copies na lang lamang ang ating ipapasa sa BIR kasama nung Annex D, nung ating notarized na Annex D. So nakalagay dito, the soft copies of inventory list, including other applicable schedule shall be stored and saved in digital versatile disk recorder DVD-R or universal storage bus or USB or yung ating flash drive. Properly labeled and submitted together with a notarized certification as shown in Annex D. So yung sworn declaration Annex D yung kasama. So, yun na yung lumabas. Hindi na kailangan ng hard copy ng inventory list. So, kailangan na lang is yung soft copy na nakasaved sa USB o kaya naman sa DVD-R o kaya naman sa CD. Kasama nung printed, notarized na Annex D, Sworn Declaration Annex D. So, yun lang mga momshies para malinawan din kayo tungkol dito sa nangyayari sa BIR. Ayan. Kaya natin 'to pinakita yung RMC 57/2015 at yung RMC 8, 2023. Meron nga pala tayong recorded webinars na pwede nyo pong i-avail kung kayo ay 8% OSD, non-VAT itemized, VAT itemized, mixed income earners, o kaya naman ay gustong matuto magsulat sa books of accounts and gumawa ng financial statement, i-message nyo lang po ako o kaya naman i-click nyo po yung link dyan sa ating caption. So, yun lang mga momshies. Tuturo ko na sa inyo ngayon paano gumawa ng inventory list. So, ito yung gagamitin natin na Annex, Annex A for retail manufacturing industry. So, dito, kapag ito sa unang template, nakalagay dito, store name or business name, lagay nyo lang po dito yung pangalan ng inyong business. So, ako, nalagay ko na siya, Mami Kiss Online Store. Tapos dito, as of December 2024, yung ilalagay nyo. As of December 31, 2024. Kasi pag nakuha nyo to, blanco lang, ganyan lang siya. So, lagyan nyo lang ng 24. Tapos dito, sa product inventory, kung meron kayong mga inventory code, lagay nyo dito. Kung wala, NA na lang. Yung inventory code kasi karaniwan, 'di ba, kapag yung mga nagsa-stock, nilalagyan nila ng numbering, coloring, ayan, lagay niyo lang diyan. Pero kung wala kayong inventory code, NA na lang. Sa item description, i-describe nyo lang po yung inyong item. So, yung akin, Belglow Melary Cream. O kaya pwedeng Belglow Melasma Cream or Belglow Melarace Melasma Cream. Yun. So, yan, pwedeng ganon. Next, yung address naman, ayan, dun sa note 1, may kita nyo yung ilalagay nyo dito sa address. So, dito, kung nasaan ng stock, doon, yun yung ilalagay mong address. Kung meron kang warehouse, nasaan yung warehouse mo, yun yung ilalagay mong address. So, yung sa akin, nasa bahay lang naman yung aking stocks. Kaya, kung nasaan yung address ng bahay namin, dun ko siya ilalagay. So, pwede namang ganito lang, Plaridel, Bulacan, hindi na siya complete address. Pwede rin naman complete address yung ilagay.
Tapos yung code, eto siya, dito tayo magbabase ng code. Use the following codes. CH kapag goods on consignment held by taxpayer, tas lagay mo po dyan, indicate the name of consignor in the remarks column. And then yung P naman, parks goods, or goods owned by related parties, indicate the name of related party, owner remarks, ayan. Tas goods owned by taxpayers, yung O, karaniwan, ito yung sa atin kasi sa atin naman po yung product, pagmamay-ari natin. Tas yung CO, goods out of consignment held in the hands of entity other than taxpayer. So, karaniwan, O po yung nilalagay. Lagay lang natin dyan yung O. Then, yung remarks po, mga momshies, ang ilagay nyo ay NA na lang. Kasi kapag owned yung product, wala namang ilalagay sa remarks. Ayan. So, NA po. Tas yung inventory valuation method, sa note 2 naman siya. Ito siya sa ilalim. Yung note 2 nakalagay dyan, indicate costing method applied. Standard costing, FIFO, weighted average, specific identification, or etc. So, karaniwan naman po, FIFO yung ginagamit natin. Yung first in, first out. Yan. So, FIFO, lagay nyo lang dyan. Then, yung unit price, ito po yung puhunan price. Magkano mo siya binili? So, lagay mo lang dyan yung puhunan price. Ilan na lang yung natitirang stocks? Yan. As of December 31, ilan na lang po yung natitirang stocks? Yun yung lalagay natin sa quantity and stocks. Then, unit of measurement in weight or volume. So, example, kilos, gram, liters, lagay nyo lang po dyan. Pag sa damit, piece ang lagay nyo or pieces. Ayan. Paano mo ba siya binebenta? Per piece ba? So, piece. Kapag box or per, lagay mo dyan. Per sack, per kilo, or per kilo mo ba binebenta? Yung damit mo, lagay mo dyan. Kg or kilos. Ayan. Tas total weight volume, pwedeng NA na lang. Pwede rin namang i-times mo lang to, quantity and stock, times yung iyong unit of measurement. So, 20 times 10, 20 times 10, so 200 grams. 200 grams. Ayan, pwedeng ganyan. Tas total cost, eto naman po yung unit price times quantity and stocks. So, unit price is 120 times quantity in stock is 20. So, 2,400. 2,400 yung ating total cost. So, yun lang mga momshies. Ganyan lang po siya kadali. Ilagay nyo lang po yung mga natitirang stock as of December 31 dito sa inyong inventory list. Ito po ay isi-save nyo sa USB or sa DVD-R or sa CD. Tapos, magpiprint po kayo nung Sworn Declaration Annex D. Tapos, ipiprint nyo po iyon, ipapanotaryo, at ipapasa kasabay nitong ating Inventory List Annex A. Again, ang Inventory List Annex A ay nakasave sa USB, sa DVD or sa DVD-R o kaya naman sa CD. Tapos, kasama noon is yung printed na notarized na Sworn Declaration Annex D. So, yun lang mga momsies. Ay, yun nga pala, ipapasa ito starting January 1, 2025 hanggang January 30, 2025. So, yun lang mga momsies. Kung meron kayong question, correction, and suggestion, comment nyo lang po dito. Dito naman ituturo ko sa inyo paano naman fill upan yung Sworn Declaration Annex D for inventory list. So dito, etong mga naka-dark na to, yung naka-bold dito ay mga blanco yan doon sa ating template. Yung template, again, makikita nyo ito doon sa ating exclusive group na free nyo pong salihan. So, ito, na-fill upan ko na siya. Nakalagay dito yung province of Bulacan, City Municipality of Plaridel. So, ito yung municipality nyo, yung province nyo, lagay nyo lang dyan. Tapos, yung pangalan ng taxpayer, lagay nyo lang po dyan, Filipino, designated as owner. Tapos, ano pangalan ng business mo, lagay mo dyan. Nasaan yung business mo? Siyempre, kung ano yung registered doon sa COR nyo.
Kung ano yung nakalagay sa COR sa 2303 na address ng business niyo, ilagay niyo lang po diyan. Tapos dito ilalagay niyo lang po, ayan puwedeng kopyahin niyo na 'to. 'Yan, yung mga nilagay ko dito ay puwede niyong kopyahin na lang, 'yan. So yung good for sale, tas December 31, 2024, ayan. Ending inventory kasi siya, ayan, ng December 31, 2024, and then lagyan niyo lang dito yung number 57, 2015. Tas lagay niyo po dito yung inyong name and signature. So, puwedeng ilagay mo na diyan, naka-print na yung name mo. Puwede rin naman isulat mo na lang pagka-print. Tas eto, yung mga information dito, 'yan, notary na po ang maglalagay ng information na 'yan. Saan nagpapanotaryo? Sa mga notary public. Kung minsan hindi niyo lang 'yan napapansin pero madami pong nagkalat na notary public diyaan sa lugar niyo. Madalas nasa may palengke siya, sa public places. So, ayun, papanotaryo niyo lang 'to, usually 100 to 200 pesos ang presyo. Yung sworn declaration Annex D, sa iba nakikita ko dalawa yung pinapanotaryo. Kasi yung isa daw naiiwan sa BIR ta's yung isa sa seller or dun sa taxpayer. So, puwedeng dalawa na yung ipanotaryo mo para sigurado pagpunta mo hindi ka na magpabalik-balik. Tapos, ah ayun, gano'n lang siya mga mamshis, ipapasa lang sa BIR kasama nung inventory list na ginawa natin kanina. So itong inventory list na naka-save sa USB at yung sworn declaration na printed na notarized. So yun lang mga mamshis. Huwag kalimutan na hanggang January 30, 2025 lang po ang submission nito. As of now, physical pa rin 'to, ipinapasa sa BIR. So pipila kayo doon at ipapasa doon. So yun lang mga mamshis.